It's February 3, 10:05 in the morning. It's Saturday. And I decided to have another insights today kasi may mga nangyari sa buhay ko lately na gusto kong bigyan ng pansin. Yung tipong friendships broken. Diba? Napaka-simple nung konsepto. Pagkakahiwalay ng mga magkakaibigan. Ngayon, hindi nyo marirelate kung paano nagkakahiwalay ang mga kaibigan kung hindi nyo iisipin yung mga kaibigan nyo. Alisin natin yung kaibigan. Ilagay lang natin yung concept na paghihiwalay. Sinasabi ko lagi sa klase ko, similarities unite, differences divide. So, saan tayo magkakapareho? Bottom line, nagkakaisa ang mga tao pag mayroong proyekto. Let's do this. Mag-outing tayo. Gumawa tayo ng isang charitable project. Basta gusto yan, okay yan. It starts with an idea. Maring sa akin, i-share ko dun sa isang kaibigan ko na nagustuhan niya, lalaki siya. Natatandaan ko, in-invite ako sa networking. At nasa bahay lang ako kasi 2021 yung lockdown pa, pandemic pa. Although, ano na siya, modified ECQ, MECQ. Ayoko ng networking in a sense na ang primary motive ng networking is to earn money. And my motivation is to share. So, nag-away kami nung nag-recruit sa akin dahil gusto niya akong pa-attendin ng mga seminar. Sabi ko, naintindihan ko na yan, alam ko yung gusto kong matutuhan. I want to be integrated. At to be integrated, uma-attend naman ako sa mga meeting, pero hindi ko nagustuhan yung comment nung isang main upliner nila na ang sabi, marami daw akong alam. Totoo naman, marami akong alam, marami akong karanasan, matanda na tayo eh. Ang motivation nila iba sa motivation ko, so that's already one big difference. Pero yung nag-recruit sa akin na binayaran yung aking admission fee, yung tinatawag na membership fee. Mayaman na ngayon, dating high school, talagang walang-wala, pero naniwala siya dun sa networking. At maganda naman sa kanya, ang motivation niya, hindi lang pera. Okay? So, ngayon, may 3 na siyang property, may 2 na siyang sasakyan, at nakakapagsalita na siya. Na dati, nung una kami magkakilala in 2015, pinagpapaliwanag ko sa kanya kung ano ba ito, hindi niya maipaliwanag. So, it takes time for something to grow and bear fruits. Ibang topic yun, na tinatawag ko yan, batas ng puno, the law of the tree. Simply stated, plant a seed, take care of it, until it grows and bear fruits. Once it bears fruits, then you can share it with others. Kasi bawat prutas may mga buto yan, pwede mong itanim, pwede mong palawakin. So, balik tayo dun sa tema ng paghihiwalay. Bakit ko nasabi to? Kasi, lately, ang daming mga hiwalayan akong naranasan eh. Lately lang, siguro, hindi naman hiwalayan na ganap, pero yung bang tumatahimik. At maintindihan mo naman kung bakit tumatahimik kasi kapag ikaw nasaktan, masariwa yung sugat, kailangan pagalingin mo yan eh. Dahil pag kinulit mo ng kinulit yan, yung sugat na yan, kinalikot mo ng kinalikot, baka may infection lumala. So, yung punto na yon, respeto yon, kailangan yon. Pero, kung aral lang titignan, yung pinag-ugatan ng tinatawag nating ganyan, na po pwedeng mauwi sa hiwalayan, nakikita ko yan sa malawak, ito specific mas malawak na pamamaraan. Paano yon? Tingnan na lang natin sa nangyayari ngayon sa politika. Si Bongbong Marcos sa si Duterte. Ngayon, maraming nagsasabi, supporters ni Duterte, nagbigay siya ng thought, hiwalayan na lang, magtayo na lang ng Republika ng Mindanao. Pero hindi yun ang point. The point is, magkaiba tayo ng motibo. Ano sinasabi niya kaya siya galit ng galit? Ano ba ang motibo ng pagbabago ng konstitusyon? Ito ba para sa tao?
Samantalang bilyon ang gagastusin para magkaroon ng pagbabago. Ngayon, bakit kailangang baguhin ang konstitusyon? At sinabi niya, kasi yung mga tao gustong manatili sa pwesto. Kaya, syempre, hindi naman naaminin yun, pero kitang-kita natin yung pamamalakad at kung bakit, importante yun bakit yun ang pinapanukala. Basic sa gobyerno, public service, ibig sabihin yan, kaya ka kumandidato para magserbisyo ka sa publiko. At anong kailangan basically ng mga tao? Number one dyan, economic. Dami naghihirap kaya nga, gawin mong 20 kilos, 20 pesos at 1 kilo ng bigas. Magbibigay ng ayuda ng 10,000. Hindi makalimutan ng tao yan. Bakit? Pagkain yan It means survival. So, nagalit siya. Bakit? Kasi yun ang nakikita niyang motibo ng mga nagpapanukala ng pagbabago ng batas. At anong gustong gawin ng pagbabago? Sa mga hindi nakakaalam, gustong gawing parliamentary system. Ibig sabihin, yung mga binoto nating mga members ng parliament, kung maging parliamentary system tayo, sila na lang ang boboto ng presidente, ng head of state, ng prime minister. Hindi nakasali yung regular na botante sa sistema na to. At wala nang check and balance. Kung ano yung maaprubahan nilang batas, yun na yung batas. Ano mangyayari dyan? Yung majority ng political party, it prevails. Ang tawag natin yan sa gobyerno is a form of oligarchy. Ibig sabihin, isang grupo lamang ng mga tao yung nagdi-decide para sa atin. Wala namang masama doon. Ang nakasasama doon, kung yung mga batas silang ipapanukala, para sa sarili nilang kapakanan. Ngayon nga, makikita natin kanya-kanya mga tao. Ba't mo siya pinoto? May ayuda napakasimple. Ba't ka pumirma? Ayuda daw Kaya pumirma ako. At tinetake advantage yung walang karunungan yung mga tao sa mga aspeto niyan. Yan, politika. Baba natin doon sa kalagayan ko. Sa mga hindi nakakaalam, ako po ay pangulo, naging nahalal na presidente ng high school batch namin. Okay? Ayan nga, VMHS, Bimapa High School, batch 75. Okay? At nung manalo akong presidente, may grupo na humiwalay. At hanggang ngayon, magkahiwalay kami. Bakit sila humiwalay? Hindi ko na masasabi. Pero the fact remains, humiwalay sila. So, nagkaroon ng mga problema na yung pondo, hindi agad makuha. Sabi ko, hindi ko pakikialaman yung pondo na yan una kasi sila yung naghirap dyan yung mga humiwalay, sila yung grupo ng mga nasa higher sections at sila yung grupo ng mayayaman. Talagang mayayaman. Yung ang pondo na wala pang wala pang 100,000 napakaliit doon sa isang tao ro na balita ko, chismis, nag-donate ng 1 milyong piso. So, maliit na halaga. Ngayon, bakit sila humiwalay? Siguro, birds of the same feather flock together. Sila yung grupo na magkakaibigan pa mula nung high school hanggang ngayon. Di yung loyalty nila para sa isa't isa. Natural yun. Bakit? Sa pamilya, there's a saying, blood is thicker than water. Ba't ako papansinin? Kasi iba naman ako. Pero, kahit wala akong pera, ipinaglaban ko, pinanindigan ko yung prinsipyo. Kasi, nahalal ako dati vice president at nag-resign ako dahil apektado na yung health ko, at apektado pa rin yung trabaho ko. Kaya, isa sa mga criticisms nila sa akin, magre-resign daw ako. Ngayon, bakit hindi ako kumakandidato? Kasi, wala tayong pera Ganun kasimple yon. At alam natin na pag hinawakan mo ang isang responsibilidad, hindi po pwedeng hindi ka gumastos. At ako naman, bukal sa kalooban ko kung gumagastos ako mula sa sarili kong pera. Abot ng kakayahan ko. Pero isa lang ang sinisigurado ko. Yung paninilbihan ko, hindi para sa sarili kong kapakanan. May makukuha ako, yes. Pero hindi lang yon. Hindi yun ang motibo ko. At yun sana yung gusto kong sabihin dito.
Pero balik tayo sa paghihiwalay. Bakit nagkahiwalay? O yun ang isang dahilan. Hindi ka kaibigan eh. Hindi ka kagrupo. Hindi ka ka-level. Hindi ka kasing talino. Hindi ka kasing yaman. At yan, may malalim yan na may malalim yan na problema eh. Kasi discrimination yan. Ayaw man na sa atin sa hindi, mas kung nakikita mo, mas nakikita mo yung pagkakaiba. At yung pagkakaiba na yun, hindi mo matanggap. Hindi ka lalapit eh. At ano yung mga pagkakaiba? Physical. Merong pangit, merong maliit, merong mataba, merong negro, o ano pa. Physical din pero higher stake. Yung kulang isang kamay, kulang ng isang paa, o medyo ngongo. Maraming pagkakataon eh. O kulang ng talino. Ngayon, yung mga kakulangan na yan, pinupunan natin bawat isa. Kaya nga meron tayong trade eh. Meron siyang ganito, meron kang ganito, wala kayo nung isa, magpapalitan kayo, trade, exchange. Diba? Kaya, doon pumapasok yung konsepto ng interdependence. Hindi ako ganap na malaya. Ngayon, meron ba talagang true independence? Yes, meron. Yun na nga yung ginawa ng mga great spiritual masters eh. Gagawin ko ang isang bagay na ito kasi ito yung tama. Hindi ito yung dahil ito yung ginagawa ng community ko, ng pamilya ko, ng eskwelahan ko. Ngayon, maganda kung yung tinatawag nating institutions, family, school, government, church, business establishments, isa yung pinahahalagahang value. At pag nakuha mo yun, doon yung respeto, doon yung paggalang eh. Kaso hindi yun na nangyayari kasi hindi natin ma-distinguish kung ano dapat i-retain at kung ano dapat na isabatas. At madalas, yung isinasa batas, hindi maiaalis yung sariling motibo, sariling intensyon. At bihira nakakakita noon. Yun ang nakakalungkot. At habang tumatakbo ang panahon, umuunlad yung teknolohiya, nagkakanya-kanya. At nasaan na lang yung kapanatagan natin ng kalooban? Nasa pamilya na lang. Diba? Ito yung kaharian ko. Baba naman tayo dun sa paghihiwalay ng mga barka-barkada. Diba? May ganito eh. Yung makikilala mo lamang yung talagang pagkatao ng kakilala mo kapag tumira na kayo sa iisang bubong. Not necessarily as husband and wife. Halimbawa, kasambahay, syempre titira yan. May expectation yan. Ngayon, kung yung expectation mo hindi nagagampanan ng kasambahay mo, mabibwisit ka. Anong gagawin? Iti-terminate mo. Kasi, ganoon eh. Hindi niya nagagampanan eh. Pero, alalahanin din natin na yung mga tao, may sarili silang kaisipan eh. May sarili silang tinatawag nating level. At kung hindi tayo nagkakaroon ng communication, hindi mo maintindihan. Diba? May dito, sa bahay, marami nang tumira dito. No? At hindi lang isang beses na ginawan ako ng masama. Pero, pagka nag-risk ka ng ganun talaga, sugal eh. Sinagot mo yung nagliligaw sa'yo. Niligawan mo yung akala mo magiging partner mo sa buong buhay. Malalaman mo, hindi pala ganun ang kanyang pagkatao nung nagsama na kayo. So magkakaroon ka na tinatawag na adjustment. Kaya nga sa mag-asawa, yung adjustment period na yan, 10 years. Yung ating day-to-day dealings with people, simple adjustment lang yan eh. Bakit? To each his own, respeto lang. Magkaiba kayo, hindi naman importante yun. Bakit? Hindi naman kayo magkasama sa bahay eh. Di ba? Magkakasakitan, oo, at nandoon na yung hamon. Hamon yun ng inyong samahan eh. Kaya mo ba siyang patawarin? Di ba? Kasi, yung pagpapatawad, yun yung sa bagong testamento. Kung Katoliko ka, Kristiyano ka, merong Old Testament, merong New
Testament. At sa nakakaalam ng mga doktrina ng bawat relihiyon at ng kasaysayan, mas mauunawaan ito Sa totoo lang, mas mauunawaan siya. Nga pala, ipagpamahon ninyo kung ganito yung tsura ko. Kasi nga, sabi ko nga sa mga nauna kong mga posts sa Facebook at inilalagay ko rin sa YouTube, pag may pumasok na gusto kong talakayin, tatalakayin ko. Hindi pa tayo umaabot dun sa panahon na gagawin ko to kasi kailangan kong kumita. Na kailangan ko rin naman kumita na maganda kung itong ginagawa ko, pinagkakakitaan ko. Pero hindi na mahalaga kung kumita ako o hindi, maging sikat ako o hindi. Ang mahalaga sa akin ngayon, pagdating ng panahon, meron akong maiiwan. At salamat sa technology, ito yung maiiwan ko. Kasi, yung pamilya ko nga yung anak ko, mga apo ko, di ba? Sabi ko nga doon sa kausap ko kanina, ano yung maiiwan ko sa kanila? Ano yung maituturo ko sa kanila? Sabi ko doon sa kausap ko, buti nga kayo, may sarili-sarili kayong kaharian Ano yung kaharian nyo? Pamilya. Ikaw ang head of the family, parang head of state. So, anong gagawin mo? Ituturo mo sa members ng family yung pinahahalagahan mo, yung dapat nilang gawin. Ang problema, marami pa rin sa mga namumuno, head of family na hindi ganap na ganap. Pero marami na rin na maayos. Pero hindi rin masasabi, minsan, may kulang. Ang maganda nito, yung members ng family, they adjust. Kasi hindi maalis yun Pamilya kayo You adjust. Okay? Ako, sabi ko, ikaw may maituturo ka. Ako, pwede ba ako makapagturo ng gusto kong ituro? Ayun lang naman ang kayang-kaya kong ibigay. Diba? At, tingnan ninyo, yung halaga natin, nakikita natin kung meron pa tayong maibibigay. Kaso, anong gusto ng mga tao ngayon? Basically, economic. Meron ba tayo dyan? Okay. So, balik tayo dun sa huli kong pinunto na pag ikaw, ito yung kaharian mo sa pamilya, ikaw yung magpapatupad ng batas. Pero hindi lahat ng pinapatupad mo na ayon sa kaisipan nun. Lalo na kung hindi mo kapamilya. Balik tayo, may nakitira sa akin. Ginawan ako ng masama. Bandang uli, sabihin ko, i-cut off na. Pero sabi ko, bakit kaya kailangan ko na patawarin sila? Kasi nilagay ko sa pagkakataon na may kailangan ko rin sila Kasi sila yung parang nagiging kapamilya ko kahit na hindi ko sila natuturuan, at least meron akong kasama. Yun ang point Ngayon, hindi naman nangangahulugan na may kasama ka. Okay na yun Mas mahalaga ron, meron kayong bagay na nag-e-enjoy kayong dalawa. Yun ang sinasabi ko. At habang nandoon yung bagay na yon, tuloy ang ligaya sa buhay. Magkaka-adjust kayo, magkakapatawaran kayo. Kaya sa nangyayaring mga samaan ng loob, sa mga grupo, bago kayo magpadala, yung tinatawag nating pagiging reactive. Diba? Tingnan nyo muna, saan kayo nagre-react. Kasi yung nararamdaman mo, base yan sa pinahahalagahan mo. Base yan sa pinaniniwalaan mo. Halimbawa, dapat magsimba tuwing linggo. Walang masama doon. Pero pagka nagalit ka ng husto at sinabi mong sobrang galit mo dahil hindi nakapagsimba ang miyembro sa pamilya at yun ang batas sa pamilya nyo, magkakagulo nga kayo. Lalo pa, pinapatupad sa gobyerno natin yung separation ng church ng state. Kung pwede tayo, malaya tayong pumili ng relihiyon natin, magkakagalit kayo nung kamiyembro mo ng pamilya na ayaw sumunod sa'yo. Pag-isipan nyo, di ba? Basta ako ang hari, ang kailangan ito yung kaharian ko. Pag hindi nyo masunod dito, lumayas kayo. Ano nangyayari ngayon? Galit si Duterte. Humiwalay na tayo. Ano mangyayari sa Pilipinas? Kanya-kanya ng suporta. Mga Pilipino pa naman, mahilig yan sa mga suporta.
Di ba? Mahilig, lalo na sa social media. So, nakakalungkot. Sa totoo lang, balak ko kang naiisip ko, sabi ko, pwede ko namang gawin ito to promote what I'm saying. Pwede kong ilapit ito sa isang institution, halimbawa, Jollibee, o mag-propose ako, o ito, ipapakilala ko sarili ko. Tapos, magbibigay ako ng libreng seminar. Di ba? Mga 1 oras. Lahat ng gustong umattend ng seminar, bibili sa Jollibee. Meron ako mga ganong idea. Not to earn, but to be me. To share what I can still share. At medyo eto tayo ngayon kasi nga pagising natin sa umaga kanina, hindi maganda yung pakiramdam natin physically. Nagdadalawa yung tingin ko at medyo hinihingal ako. So, kailangan bigyan ko na rin ng pansin itong nararamdaman ko kasi yun nga, hindi natin alam. Bigla-bigla na lang atakihin ka. So, we also need to take care of ourselves. And I am doing that. Gusto ko pa rin yun. Gusto ko pa rin naman, sabi nga nung Steve Jobs even those who want to go to heaven would not want to die to go there. Kahit na yung mga gustong mapunta sa langit, ayaw mamatay. Makarating lang doon. Makakapunta ka naman sa langit. Pagpatay ka na Kung sa langit nga punta mo, ay kung hindi. So, ibang usapan ng tungkol sa religion at excited na po tayo sa ating next term ng classes. Kasi nagtuturo pa rin tayo at itong nakaraan, ang tinalakay ko ay tungkol sa readings in Philippine history. Pero, sa totoo lang, ayoko nang magsalita. Basta gagawin ko na lang yung inaakala kong tama. Siguro naman sa mga naging estudyante ko, na friends ko sa Facebook, naiintindihan na ninyo yung sinasabi ko. Lalo pa pag sinasabi kong tayo ay hayop lamang. O, ayan. Bakit tayo hayop? Siguro naman pwede nang pag-aralan yan. Okay? May pagkahayop tayo, pero meron tayong pagkatao. At higit sa lahat, mayroon tayong pagka-Diyos. Sa ayaw nyo maniwala o sa hindi. Yon. Ibang aspeto yon. So hanggang sa muli at na ngayon, almost 10:30 in the morning. Magandang Sabado ng umaga sa inyo.